Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat mga minamahal ng kaibigan. Welcome po ang bawat isa sa atin dito sa Forbes Discussions. Dito po sa Forbes Discussions, we are learning to pray, to prove, to practice, and proclaim kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, kung sa amang page po kayo nanonood, kayo po ay welcome at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-tune in at sa inyong pagsama sa amin. Ano po? By the way, live po tayo ngayon sa mga sumusunod na pages, particularly itong Forbes Discussions. Meron din po tayo sa YouTube channel. And then, ang South Central Luzon Conference na page, meron din po sa AWR Batangas. At ganoon din po sa page ng distrito po na inyong lingkod at Southern Quezon District. So, kung saan man po kayo nanonood, kayo po ay welcome sa ating pag-aaral. And hopefully, tayo po ay magkakaroon ng isa na namang dagdag na karunungan tungkol po sa ating pong Panginoon Diyos. At kasama po natin ngayon ang ilang mga pastors ng South Central Luzon Conference. As you can see, tayo po ay well represented ng tatlong probinsya ng Quezon, ng Laguna po at saka ng Batangas. So kasama po natin dito si Pastor Ish at nandito rin po si Pastor Edward. So sila rin po yung magbibigay ng pagbati. Unahin po natin si Pastor Ish. Pastor? Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po muli tayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng ating pong Sabbath School lesson. Ang panalangin ko ay tayo samahan ng ating Panginoon at maging makabuluhan ng ating pag-aaral ay hindi lamang natin matututunan kundi tayo din ay kukuha dito ng halimbawa kung paano natin ipamuhay ang ating pananampalataya. Maraming salamat, Pastor Ish, sa pagbati. Pakinggan naman po natin si Pastor Edward. Pastor? Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. No? Tayo po ngayon ay sama-sama, no? Magdalanginan tayo mga kapatid sa ating pong patuloy na pag-aaral ng ating pong Sabbath School lesson. I hope na ang ating pong mga insights, no? Kung may mga gusto rin kayong idagdag, ay pwede nyo rin ilagay sa comment section. At binabati ko po ang lahat ng mga miyembro ng ating pong iglesia, lalo tigit sa ating pong distritong hinahawakan ang Metro Calamba District. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbati mga pastors. Tama po kung gusto niyo po ng yung inyong, meron po kayong insights, meron kayong gustong i-share, ay pwede niyo po i-comment at marami pong may kinabang din yan. And by the way, kung gusto niyo po ng copy ng outline ng ating pong lesson review, ay nandyan po sa caption, i-click niyo lang po yung link na nakapost diyan and then pupunta na po kayo sa website kung saan madadownload niyo po yung ating lesson outline. And by the way, gusto ko pong i-remind ang lahat ng mga kapatid na nag-tune in po sa atin ngayon na ito pong aming ginagawa ay hindi po replacement sa inyo pong personal na pag-aaral ng lesson. Ano po? Ito po yung ginagawa namin to complement at the same time ay magabayan po isa pang malalim na pag-aaral po ng salita ng Diyos. So ginagawa po ito sa ministry, not to replace, but to uphold kung ano po yung meron sa ating Sabbath School lesson. So without any further ado, tayo po yung magpapatuloy at bago po yun, tayo po muna ay pananalangin. Let's pray. Mapagmahal na yung Panginoon, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng aming leksyon. Idinadalangin po namin dakilan Diyos, kami inyong gagabayan. Ibibigay niyo po sa amin ang makalangit na karunungan, kaunawaan, mga practical na lessons na makakatulong sa aming pananampalataya at sa paglakad na kasama po namin kayo, Panginoon. Salamat po, Ama, na kayo po ang magsasalita sa aming lahat sa mga oras na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. So, by the way, tayo po ay nasa patuloy pong binubuno ang aklat ng Exodus. Yan po ang ating lesson. At this week ay lesson 5 na po tayo. Nakapokus po tayo sa, ang title po ay Ang Paskwa. So, napakaganda po nitong topic na ito for this week kasi mas maintindihan po natin yung ginawang pagliligtas ng Panginoon, mas ma-appreciate po natin. At naniniwala ako na yung presensya po ni Pastor Ish at ni Pastor Enel ay gagamitin ng Panginoon na paraan upang makita natin yung mahalagang points. So meron po tayong 4 na puntos for this week. Ano po? Pero mamaya ko po i-share. So umpisahan po natin ang Paskwa at ang ating pong susing talata o talatang sa uluhin sa kayo po sa lesson ay Exodus chapter 12, 26-27. Ang sabi po ay ganito, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Pasko ng Panginoon, sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kanyang patayin ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay, at ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba.
So ito yung time na binanggit po ito ni Moses nung about i-execute na ng Panginoon yung panghuling salot para sa bayan ng Ehipto. At makikita po natin dito yung direction ng Diyos, nagsiset siya ng direction sa bayan ng Israel kung ano po yung kanilang gagawin. Mapapansin nyo, before mangyari yung salot, and after nila, during na experience nila yung salot, at after nila na-experience yung salot. So naglagay ang Panginoon ng mga guidelines kung ano po ang gagawin, which is yan po yung madadaan mamaya sa ating discussion. So bilang panimulang kaisipan po, makikita po natin na yung ikasampung salot po ng Ehipto, yung pagkamatay po, particularly pagkamatay po ng mga panganay, ay nagmarka ng isang mahalagang sandali po ng pagpili para sa mga Ehipsyo. So basically, yung nangyari po na nung ipinagkaloob ang pang-sampung salot, yun po ay isang option din ng Panginoon na ibinibigay sa kanila to turn their hearts to Him. So yun yung, kumbaga, bahagi yun ng, pwede ba natin sabing out of grace and mercy rin ng Panginoon para sila'y kumilala. Kasi binigyan din naman sila ng provision sa Panginoon and probation rather. And then sabi nito, nakataya po ang kanilang mga buhay at ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng kordero ay naging susi sa kanilang pagkaligtas. Ang tinutukoy naman po dito ay yung bayan ng Israel. So kung ang mga taga-Egypt po ako, mostly sa kanila po ay talagang nag-abide din sa kung ano yung pinagawa ng Panginoon sa Israel, there's a great possibility na sila po ay nakaligtas din po sana. Kasi hindi lang naman yung ginawa ng Panginoon ay hindi lang para protektahan yung Israel, kundi bigyan din ng option ng bayan ng Egypt na sila po ay kumilala sa Panginoon. And then ang institution ng Pasko po ay naging isang malalim na karanasan ng pagliligtas para sa Israelita, isang pagtitipon ng pamilya sa ilalim po ng proteksyon ng Diyos. So basically, ang Pasko po ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan, ito rin po ay nagsisilbing pundasyon ng isang mas malalim na katotohanan. Ang kordero po ng Pasko ay isang simbolo po ni Jesucristo at ang ating kordero na nag-aalis na kasalanan ng mundo. Sa kanyang sakripisyo sa cross, natagpuan natin ang tunay na buhay na walang hanggan. So pansinin niyo po, even sa panahon po ng Egypt, nung kanila pong pina-experience sa kanilang Panginoon yung Pasko, yun po ay one way to tell them na darating ang panahon, merong darating na Kristo na mamamatay sa cross at tubusin tayo sa mga kasalanan. And then, pagdating ni Jesus Christ, yung Pasko ay binigyan po niya ng ship at ginawa po niya yung hapunan ng Panginoon na ito po yung nagtuloy ng tradisyon po ng Pasko na nagpapaalala po sa atin ng walang hanggang pag-ibig at sakripisyo ng Kristo. So, ito po yung 4 P's ng ating lesson for this week. Number 1 po is pagpapakita ng katarungan at awa ng Diyos. Number 2, pag-asa at pagliligtas sa panahon ng Pasko. Number 3, pagsasagawa ng Diyos ng kanyang hatol. At number 4 ay pagpapasa ng sulo ng pananampalataya. So ang point number 1 at point number 3, i-discuss po ni Pastor Ish. And then point number 2 at point number 4 ay i-discuss po ni Pastor Erden. So ibigay pa natin panahon kay Pastor Ish para sa point number 1. Ayan, tayo magpatuloy. Ang ating pong unang puntos ay pagpapakita ng katarungan at awa ng Diyos. Ayan, paano ba pinapakita o dinedemonstrate ng ating Panginoon ang kanyang justice at ang kanyang mercy, mga mahal na mga kapatid. Tiyak ako na meron tayong mga ideas regarding sa katarungan at awa ng Diyos. Pero ating pong ilalagay sa kontekstong ating pinag-aaralan sa pagpapalaya ng Diyos sa bayan ng Israel, lalo tigit dito sa konteksto ng Pasko o Passover sa Ingles. Tayo po ay magpatuloy. Ayan, narito po ang talata na ating pong pinagkukunan ng kaisipan patungkol sa biyaya at katarungan sa huling salot. Alam po natin na dumako na tayo dun sa pang-10 na salot na pag-aralan natin sa nakaraang linggo, yung siyam na salot. Ito na yung final na plague. At akin pong nasumpungan, Pastor Josh, Pastor Erniel, kung papaanong ang Exodus ay sa unang chapters nito, ang Egypt ay sa pamagitan ng paraon ay ninais na patayin ang mga newborn sons. Pero dito sa last plague, ang Diyos nagpadala ng salot, napapatay naman ang mga panganay ng Ehipto. Nakita niyo po yun mga kapatid, talagang nandun pa rin yung prinsipyo na
what you sow is what you reap. Ano po? So, sabi po ng talata dito ay ganito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, may isa pa akong salot na dadalhin sa Paraon at sa Ehipto. Pagkatapos nito ay papahintulutan niya kayong umalis dito. Kapag pumayag na siya na kayo'y umalis, kayo'y itataboy niyang papalayo. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Bukod dito, ang lalaking si Moises ay naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ng Paraon at sa paningin ng mga tao. Sinabi ni Moises, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto. Makikita natin mula dito sa mga talata yung active involvement ng Panginoon. Nakita po ninyo na lahat ng mga bagay at pagkilos ay parang nakasalalay lahat sa pagpapahintulot ng Diyos sa kanyang mga aksyon. Mga pastor, nakita ko dito na ang ating Panginoon talaga sa kanyang pagpapadala ng salot at sa pagpapahintulot ng bayan ng Israel ay i-hold sila ni Paraon. Lagi niyang sinasabi agad kung papaano. I mean, bago dumating ang salot, sinasabi niya. Talagang bakit niya kinakailangang sabihin na darating yung salot na iyon sa bayan ng Israel? At bakit sinasabi yun ni Moises kay Paraon? Talagang nais ng Panginoon na makagawa sila ng wise choice sa lahat ng pagkakataon, di ba? So bahagi yun ng biyaya ng Panginoon eh. Hindi yung biyaya kapag pinipilit ka ng Diyos, hindi naman pinapaliwanag sa iyo. Hindi to, kaya nga, yung pagdating sa pangangaral, hindi mo sila pwedeng pabautismuhan agad. Hindi nila nauunawaan kung ano ka lang papasukin. Talagang kinakailangan ng involvement na kanilang freedom of choice na ibabahagi mo sa kanila kung ano yung matalinong pagpili. So narito ang ating Panginoon sa pagbibigay niya pa rin hanggang sa dulo ng pagbibigay niya ng salot. Nandun yung parang tema ng redemptive condemnation para sa mga Egyptian, di ba? Para sila ay makaiwas hanggang sa finality ng salot na iyon. At doon naman sa Israel na makapag-build up pa sila ng mas matinding pagtitiwala sa ating Panginoon. So, sa ilang pang mga talata, ganito ang pagkakasabi. Lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, sinabi ng Panginoon, no? Mula sa panganay ng Paraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan. At ang lahat ng mga panganay ng mga hayop magkakaroon ng malakas na panaghoy sa buong lupain ng Ehipto na hindi pa nagkaroon ng tulad nito at hindi na muling magkakaroon pa. Subalit sa bayan ng Israel, maging tao o hayop ay walang uungol kahit aso upang inyong malaman na naglalagay ang Panginoon ng pagkakaiba sa mga Ehipsyo at sa Israel. Nakita niyo mga kapatid ko? Napapansin niyo na ang Panginoon talaga kapag siya ay nagprotekta sa kanyang bayan ay talagang sisigurado niya na maipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Akin lamang napansin dito, Pastor, kung patungkol sa biyaya at katarungan ng ating Panginoon. Balance ito palagi. Ano po? Balance ito palagi. Hindi ka pwedeng mag-focus lang doon sa sabihin nating grace na element pagdating sa pag-unawa natin ng kung ano ang Diyos. Hindi ka rin pwedeng mag-focus lamang doon sa justice. Kasi alinman doon, kapag nag-focus ka lamang sa isa, hindi na balance ang pagtingin mo sa Panginoon. Dito nakita ko na ang grace ng Panginoon ay sa bawat salot na ipinapadala niya ay yung pagpili sa kanya ay nagpapahayag ng kanyang malalim na biyaya. Ano po? Pero kapag ikaw ay sumuway sa kanya, nandun yung kaakibat na katulan, yung katarungan dahil sa paghiwalay sa kanyang kalooban. Narito, sabi ng Panginoon, no, ipinapakita niya sa bayan ng Israel, ito ang mangyayari sa kanila. Pero dito sa mga talatang ito, mga mahal na mga kapatid, ito yung mga prinsipyo yung ating maunawaan. Ang Diyos ay mapagmahal at makatarungan. Nagbibigay siya ng mga pagkakataon para sa pagsisisi bago magbigay ng hatol. Yan, mga kapatid ko, pinibigyan tayo ng Panginoon. In fact, ay meron akong nabasang mula sa sulat ng mensaherang si Ellen White na kapag ang isang tao makasalanan na siya ay nasa pagtalikod,
dahil nakikita ng Panginoon yung kanyang magiging actions hanggang sa dulo, di ba? Di ba? Hanggang sa dulo ng buhay niya. Kapag nakikita ng Panginoon, dahil sa kanyang foreknowledge, nakita ng Panginoon na sa dulo ay magsisisi pa siya, hindi niya hayaang mamatay yung taong iyon. Hanggat hindi niya maabot yung time na magsisi siya. Habang nananatili pa yung probation. Pastor, kung nakikita ng Panginoon na yung isang taong iyon na nagkakasala sa ngayon, nakita niya by His foreknowledge na later on siya ay hihingi ng tawad at manunumbalik sa Panginoon habang may panahon pa, hindi niya hahayaang mamatay ang taong iyon. Sabi dito, ang Diyos ay laban sa kasamaan, nagbibigay siya ng kaparusahan sa mga gumagawa nito. Ayan, mga kapatid ko. Ang Panginoong Diyos ay hindi niya tinitake easy yung kasamaan. Ayan, hindi niya tinitake easy yun. Laging merong katampatan na resulta yun at merong katampatan na aksyon mula sa Panginoon. So, lahat ay balanse. Sinasabi niya, ito yung biyaya, ito yung awa ng Panginoon. Ito yung patutunguhan mo. Pag dito na naman sa masama, ito yung patutunguhan mo. Kaya, hindi mo masisisi ang Panginoong Diyos sa sasabihin mo ang Panginoon ang may gawa ng iyong mga maling pagpili. Dahil pinakita sa iyo ng Panginoon kung ano, sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang judgment, we are hold accountable 100%. Sa pamamagitan ng katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ganun kalinaw ang sa Panginoon. Kaya nga, Pastor, napakahalaga na sa ating kapanahunan, di ba? Naniniwala tayo doon sa konsepto ng investigative judgment. Napakadetalyado ang Panginoon. Meron siyang mga recording angel. Nakita talaga, ipapakita yung kung ano yung pagpili ng tao. Para, in the end of this, ay maitatanghal na siya makatarungan at sagana sa awa. Dahil ipapakita yung lahat ng record, yung mga missed chances, yung mga opportunities na pinalagpas mo na hindi mo pinili ang Panginoon. Tapos ipapakita din naman ng Panginoon kung ano yung mga ginawang pagpili. Kaya ang paghatol ay hindi nabubulag sa kanyang awa. Habang pinarurusahan niya ang kasamaan, nagpapakita rin siya ng awa sa mga nagsisisi. Sa totoo lamang, kung yung mga salot na iyon ay mas pinili ng mga Ehipsyo, yung choice na magpasakop sa kalooban ng Panginoon, hindi nila mararanasan yun kahit yung pagkamatay ng kanilang firstborn son. Ibig sabihin talagang yung avoidable hanggang sa dulo ng salot. Avoidable pa rin siya kung pipiliin lamang ng mga Ehipsyo, di ba? Na magpasakop sa Panginoon. Ayan, kaya nga, sabi nga, pinarurusuhan ng Panginoon ang kasamaan at nagpapakita siya ng awa sa mga nagsisisi, patas ang ating Panginoon. Ang pagmamataas at pagsuway sa Diyos ay nagdudulot ng pagkawasak, hindi lamang sa personal na antas, kundi pati na rin sa kolektibong antas. Tutunay iyan, lalo na sa kalagayan kapag ikaw ay leader. Hindi lang ikaw ang sira, hindi lang ikaw ang destroyed, pati yung mga tao na kung saan ay iyong pinangungunahan. Kasi tumitingin sila sa iyo eh. Kaya si Paraon, nung siya nagmamatigas talaga sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ay hindi lamang siyang apektado. Buong lupain ng Ehipsyo ay apektado, mga mahal na mga kapatid ko. Nakita po ninyo yun. Kaya malinaw dito talaga sa deliverance ng Panginoon sa bayan ng Israel. Ito'y makikita natin, it's a very clear reflection ng ating pong deliverance sa ating pong spiritual na buhay. Kaya wala akong masasabi dito, Pastor, kundi matuto sana tayo doon sa nangyari in the past para magkaroon tayo ng wise decisions ngayon sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. So dito sa mga puntos na ito, sabi ito, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan, umibig sa kaawan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. So sa Micah 6:8, mga mahal na mga kapatid ko, ito ay pagpapakita ng karakter ng Panginoon na hinihikayat niya naman na gusto niya na ito'y ma-reproduce sa kanyang mga lingkod. Kasi hindi ka pwedeng maging lingkod ng Panginoon na
tatanggi kang hindi maging katulad niya. No, hindi pwede yun. Hindi pwede mangyari yun. Gusto mo pasakop sa Panginoon pero ayaw mong ma-change into the likeness of His character. Imposible. So sabi dito sa Ezekiel 33 verse 11, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel. Ito yung logical na question ng Panginoon sa dulo, ay bakit nga ba naman kayo mamamatay? What's the need na kinakailangan yung mamamatay dahil sa inyong pagsalangsang? Pero hindi dito sinabi ng Panginoon na alisin niya yung kahinatnan ng inyong mga pagkakamali. Talagang sinasabi niya, mamamatay kayo, pero what's the use? Bakit kailangan yung mamatay? Dahil sa inyong pagsuway. So, ganyan din ang sinasabi ng Panginoon sa lahat. Parang bilang mga mangangaral, di ba? Parang ang hirap lang ipaunawa na totally doon sa iyong papangaralan na bakit kinakailangan nilang halimbawa ay umalis sa kanilang pagbibisyo, umalis sa kanilang mga immoral na gawain, di ba? Pero ang pinakapunto talaga dito ay bakit kinakailangan mong piliing mamatay? Dahil ang kahinatnan ng lahat ng kasamaan ay kamatayan at kaparusahan. Kaya lagi natin ipinapakita sa kanila na walang ibang pinakamabuting desisyon na mahihigit pa sa buhay ng tao na piliin yung ating Panginoon. Piliin ang ating Panginoon. So, bilang pagsisiyasat, nandito yung mga tanong, paano natin maipapakita ang katarungan at awa sa ating pang-araw-araw na buhay? Ayan. So, nakita po ninyo yun. Ito ay dahil sa ang ating Panginoong Diyos ay maawain, merciful, and at the same time, He is a just God. Gusto din ng Panginoon na maging ganoon tayo. Sabi nga ng Panginoon ay yun ang nire-require niya ayon sa Micah 6:8. Di ba? To do justly, to walk humbly, at to show mercy. Mga mahal na mga kapatid ko, paano natin ito pinapakita yung katarungan at awa sa pang-araw-araw na buhay? Lalo na sa ating kapanahunan ngayon na ang injustice ay, di ba? Ang injustice ay talagang parang napakataas. Ano po? At naniniwala akong mas magiging observable yan, Pastor, at kapansin-pansin lalo na hanggang sa dulo ng panahon. Ay kinakailangan bilang mga lingkod makita yung awa at saka din yung katarungan sa atin. Sa mga simpleng bagay po nating ipinapakita, hindi naman kinakailangan, Pastor, na maging aktivista tayo eh. Hindi naman kinakailangan na mag-rally ka dyan at labanan mo yung mga sinasabi ng halimbawa ng mga hindi makatarungang pamamalakad ng gobyerno o ng sino pa mang namumuno. Hindi mo kailangan yun. Ang kinakailangan mong gawin ay tularan ng example ni Jesus. Kasi si Jesus at yung kanyang detalyado specific kung paraan ng pamumuhay showed the very character of God, which is merciful and just. Ayan. So pangalawa ay paano mo maiiwasan ang mga negatibong bunga ng kasalanan sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Pag pinag-usapan natin yung bunga, ibig sabihin may tinanim ka. So para hindi ka na dumating doon sa bunga, mas magandang huwag ka magtanim ng kasamaan. Ibig sabihin ay huwag mong taniman ang iyong isip ng lahat ng mga bagay na masama, huwag mong i-entertain. Kaya po natin iwasan iyon sa tulong ng Panginoong Diyos at na hindi tayo makagawa ng kasalanan sapagkat lahat ng kasalanan may hatid na bunga sa atin. And I want to tell you, hindi kailanman mabuti ang bunga nito. Kaya kinakailangan po natin sa pasimula pa lamang ay tumanggi na. Katulad ni Paraon, dapat sa simula pa lamang o kahit na pastor hanggang noong sa pangsiyam, siya ay nagpakumbaba sa Panginoon, hindi na ito dadating sa kanila itong salot na ito o itong pangsampu na kung saan ay lubos na ikinabagsak ng kaharian ng Ehipto. Ano po sabi dito? Kailangan nating papaano naman sa buhay ng iba, negatibong bunga ng kasalanan sa iba. Lalo't na ikaw ay leader, accountable ka din sa buhay ng iba. Ano po, napakahalaga na iyong i-consider na hindi lamang ikaw ang apektado. Kaya nga dapat nating ipaunawa lalo higit sa ating konteksto ng ating iglesia na bawat may pagkakamali na tayong nagagawa o kasalanan, affected ang kalagayan ng ating church. Nakita niyo po kung paano si Achan na iisang pamilya nakagawa ng pagkakasala ay naapektuhan ang lahat. Nang sila'y lumusob sa ay marami ang namatay sa kanila. Maliit na syudad lamang yung kanilang sinalakay. Ganun po ang epekto. Kaya nga mga mahal na mga kapatid ko,
tayo kasi ay dapat na mag-ingatan sa isa't isa. Dapat tayo magkaroon ng encouragement sa isa't isa na ang gusto ng Panginoon sa kanyang bayan, tayong lahat ay sama-samang maging katulad niya sa pagpapakita ng awa at sa katarungan at sa pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. So, yun po ang unang puntos, pagpapakita ng katarungan at awa ng Diyos. Ayan, maraming salamat Pastor Ish po sa detalyadong pag-explain ng ating pong point number 1. At nakita po natin doon yung katarungan at awa ng Diyos o biyaya ng Diyos ay hindi ito naghihiwalay, kundi ito po kung ang Diyos ay isang Diyos na patas, ganoon din po yung kanyang biyaya ay nag-a-abound din po at the same time. So hindi po siya yung parang mas mabigat yung timbang sa kabila o sa kabila naman na mas mabigat. So if I will answer this question, si Pastor Erniel, pwede magtanong sumagot sa tanong na ito. Paano natin may ipapakita katarungan at awa sa ating pang-araw-araw na buhay? Siguro sa akin, sa konteksto ng pamilya. Ano po, sa anak. Yung anak mo, pag kayo nag-anak na rin kayo, yung experience ko, syempre, ang bata. Di ba? Parang Israel yan eh. Ang dami mo nang sinasabing instruction, ay paulit-ulit. May mga times talaga na may nagkakamali pa rin. So, doon ko natututunan na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nang gamitin mo yung kamay na bakal. Kailangan nandun din yung biyaya na kasi actually nagtuturo sa akin yung si Mrs. Kasi si Mrs. ang sa amin dalawa mas balanse pa siya kumpara sa akin eh. Saka siya pareho niya sa observation ko nagagawa niya yung mercy at the same time yung justice sa mga bata, which is I'm learning at the same time. Ako kasi syempre lumaki ako sa isang family na hindi ganun ka-okay ang upbringing. So kapag nagkamali, palo agad. Wala man lang grace na pumapasok. So dito nung nagkaanak na ako, doon ko na-realize na and much more nung naintindihan ko yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko na grace and justice ay magkasama. Talagang yung malaking epekto niya sa mga bata. Kapag yun ay nabalansin natin, pag habang pinapalaki sila, lalaki rin sila na bilang mga balansing mga tao na ano man ang kanilang mga desisyon na gawin, talagang pinag-iisipan na talagang ginagawa yung tamang decisions. Ano po? So, baka kayo, Pastor Erniel, Pastor Ish, baka kayo may experience regarding dito sa ating tanong na ito, you can also share bago tayo pumunta sa point number 2. Sa akin, Pastor Joss, agree ako dun sa sinabi mo. At sa aking bahagi naman, na ipapakita natin ang katarungan at awa, siguro sa akin bilang isang pastor, dun sa mga kapatid natin na nakakaranas ng pagkatisod, nakakaranas ng kasalanan na nahahayag, yung sinasabing kailangang madisiplina ng mga kasalanan. Doon ko na realize na sa mga kapatid natin na ito na nakakaranas ng pagkatisod, hindi pala pwedeng iitsapwera yung kanilang nagiging karanasan. Kasi may mga nakikita tayo na minsan napapabayaan na lang, minsan ayaw i-confront. So ang nangyayari minsan, lumalala. So nagiging kaisipan ko lagi at ginagawa ko na kapag may kapatid na natitisod, ay na-address talaga siya. Kaya ako'y pasalamat sa sa sistema ng ating iglesia na mayroong tinatawag na pagdidisiplina sa kapatid na nagkakasala. No? Bago siya disiplinahin, ina-explain ko rin sa mga kapatid, sa committee, lalo sa committee, na ang ating pong ipapatupad, o ang ating pong isasagawang pagdidisiplina, ay hindi lamang po tayo, siya ang may pananagutan o responsibilidad. Tayo magpapatupad nito, malaki din ang ating responsibilidad. Atin siyang aalalayan, dadalawin, sa ngayon sa manual, dadalawin, tutulungan, na sa kabila ng kaniyang nararanasan na under siya sa discipline, ay maalalayan natin siya pabalik. Unti-unti natin siyang maire-reconcile sa ating pong iglesia. Kasi madalas nangyayari, dalawang bagay. Pag nadisiplina ang isang kapatid, ay iniiwasan ng iglesia, si kapatid din, nakakaramdam na parang iniiwasan, lalong lumalala. Pangalawang bagay naman, pag siya ay dinalaw, siya ay inalalayan, siya ay nakakaramdam na parang iba pala ang pagmamahal ng iglesia kapag ikaw ay dinidisiplina. So, tama nga ang sinasabi ng Biblia na ang anak ng Panginoon o ang isang anak na dinidisiplina ay mahal ng magulang.
So, doon ko nakita, mga kapatid, yung katarungan at awa na sa pagpapatupad ng disiplina ng iglesia ay may padama sa isang kapatid na siya ay nakaranas ng disiplina hindi dahil siya ay itinakwil, kundi siya ay mahal. Kailangan siyang ituwid sa kanyang pagkakamali. So, yan po ang aking may ibabahagi. Ayan, salamat, Pastor Arnel. And Pastor Ish, meron ka rin bang sagot dito sa tanong na ito? Or based on your experience? Mas nakaka-reflect ako dun sa sinabi ni Pastor Arnel. Ganon din ang aking maibabahagi, lalo't higit pagdating sa personal na karanasan. I hope na bawat isa na kung saan ay nag-undergo sa ganito ay mas makita nila yung redemption, hindi yung condemnation. Ano po, bagaman hindi natin pwedeng tawag dito, alisin yung pagkondena sa kasalanan dahil kasalanan ay talagang dapat to judge kasi katulad ng Panginoon, He provides mercy first and then kapag na-reject mo yan, then His judgment is there. Diba? Ganyan. So, pero dapat nating maipakita yung mercy ng ating Panginoon. So, kasi sa pamamagitan ng mercy, dito tayo inililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ayan, maraming salamat mga pastors sa pagsagot sa mga tanong. By the way, sa mga nanonood, kung kayo po ay meron ding sagot, i-post nyo na po sa comment section para marami po may kinabang. So let's proceed to point number 2 at i-share po to sa atin ni Pastor Arnel. Pastor? Okay po, ang ating pong ikalawang puntos mga kapatid ngayong Miyerkules ay ang pag-asa at pagliligtas sa panahon ng Pasko. So ating pong babalikan mga kapatid, ito pong nangyari doon po sa panahon ng Exodus. Dito po sa Exodus chapter 12 verse 3 to 5, sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ika-10 araw ng buwan na ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno. Isang kordero sa bawat sambahayan. Kung ang sambahayan ay napakaliit para sa isang kordero, siya at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero ayon sa mga kain ng bawat tao. Ang inyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na 1 taong gulang, inyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing. So makita natin dito mga kapatid, nire-require ng Panginoon ng kanilang kordero o ang karnero na kanilang ihahandog sa araw na iyon at pagsasaluhan ay may proportion, proportion kung gaano kayo kadami, doon yung ibabatay. So ang Panginoon talagang specific kapag siya nagbigay ng halimbawa. Pangalawa, ang kordero na gagamitin ay walang kapintasan. Alam naman natin mga kapatid na ito hong kordero na uusapan natin dito ay tumutukoy sa ating pong Panginoong Hesus na siyang inaasahan na gustong ipakita ng Panginoon sa kanila na ito yung aasahan ninyo. Mula ngayon, may ilagay ninyo sa inyong puso, may ilagay ninyo sa inyong isip na ito'y patungkol sa darating na Mesiyas. Isang walang kapintasan na siyang magiging handog alang-alang sa inyong katubusan. So talagang inihahanda ng Panginoon itong bayan ng Israel sa araw ng Pasko. Sa ganitong paraan, ninyo kakainin ito. Sabi ng kadugsong, may bigkis ang inyong mga baywang at ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa. Talagang di pala pwede na kahit na wala nang ligo-ligo kaya talagang ito'y binibigyan sila ng Panginoon ng instruksyon na ihanda nila ang kanilang mga sarili. Pati sa sandalyas, nakasuot. Ano bang ibig sabihin nun mga kapatid? Ibig sabihin nun ay talagang from head to toe, ang iyong paghahanda, buong pagkatao mo, buong sarili mo, dapat nakahanda sa araw na ito. Kasi ito'y gusto ng Diyos na mailagay sa kanilang mga puso't isip na kailangan ito sa kanilang pagharap sa selebrasyon na ito. Sabi niya pa dito, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon
at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Kung naalala niyo yung ating lesson nung nakaraan, itong mga salot na ito ay hindi po basta na lang ang ipinakita ng Diyos para lang sa mga Ehipto, taga-Ehipto o mga Ehipsyo. Ito po ay direktang pagpapakita ng Diyos laban mismo sa kanilang Diyos-Diyosan para maintindihan nila na ang Diyos na kanilang sinasamba ay walang pakinabang at walang katuturan kaysa sa Diyos na buhay na sinasamba at makapangyarihang Diyos na sinasamba ng mga Israelita. At sabi dito, ako ang Panginoon, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. So, nakita niyo mga kapatid, ang instruction ng Panginoon ay specific upang maipakita ng bayan ang kanilang tugon na talagang kami kumikilala, Panginoon, sa iyo. Kinikilala namin na itong instruction mo, susundin talaga namin kasi ito yung kalooban mo. Hindi ho kasi natin makikita, maipapahayag mga kapatid ang ating pananampalataya kung walang pagsunod. Diba? Tandaan natin, walang pagsunod, hindi maipapakita na meron tayong pananampalataya. So next po, pupuntahan natin itong mga prinsipyo na itinuturo ng ating pong ikalawang puntos. Una, ang dugo ng kordero sa haligi ng pintuan ay nagsisilbing tanda ng proteksyon, mga kapatid. Kung wala yung dugo na yon, ibig sabihin na hindi sila nakinig, hindi sila sumunod. So, baliwala ang sabi ng Panginoon, walang proteksyon ang mararanasan nila. Sumisimbolo ito sa pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa espiritual na pagkaalipin sa kasalanan. Ganon din sa atin mga kapatid. No? Ang dugo ng kordero ay kailangan din makita sa ating mga tahanan at sa ating mga sarili. Spiritual, in a spiritual sense mga kapatid. Kasi ito yung mag-aalis sa atin sa pagkakaalipin mula sa kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan matindi. Every sin requires death. Kailangan ng mamatay. Kailangan mamatay kapag mayroong kasalanan. So, sa bahaging ito mga kapatid, pinakita na ang namatay. Instead sa kanila, sila nilipasan ng kamatayan. Bakit? Kasi may namatay na para sa kanila. Yun yung kordero. Ang katunayan, ang dugo ng kordero na inilagay sa kanilang mga doorpost. Pangalawa, ang eksaktong pagsunod na may pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng proteksyon at kaligtasan. Ito yung gusto kong idiin mga kapatid. No? Hindi ho natin mararanasan ang kaligtasan at proteksyon kung wala tayong eksaktong pagsunod. Bakit kailangan pastor ng eksaktong pagsunod? Yun ang nagpapatunay na ikaw ay may pananampalataya. Balikan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit nagkaroon ng kaligtasan ng tao? Ang tao ay maliligtas magitan ng biyaya sa kanyang pananampalataya. Nandun yung pananampalataya? Oh, yes, nandun ang biyaya. Pero nandun ang pananampalataya mga kapatid. Isa sa pinakamahalagang bagay na nais ma-reflect sa ating buhay kung tayo kumikilala na mayroong Diyos na magliligtas sa atin. So, yung pananampalataya, babalikan ko, it requires perfect obedience. So, dito nila pinakita ito mga kapatid, eksaktong pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Palagay na lang natin, ang nilagay nilang ang kanilang doorpost, nilagyan lang nila ng pinturang pula. Sa tingin po ninyo mga kapatid, sila po ay maliligtas? Sa akin, hindi. Kasi may sinabi ang Diyos. Buti sana kung nagsabi ang Diyos, basta may pula. Edi okay na, may pula. Pero ang sinabi ng Diyos, lagyan ng pula. Lagyan ng dugo, mga kapatid. Okay, pangatlo, ang pag-alaala sa mga pagpapala ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Yes, tama. Mga minamahal mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang bagay na ito. Sa lahat ng mga nangyayaring pagsubok sa ating mga buhay, kapag nakakalimutan natin na sa mga unang bahagi ng mga pagsubok na naranasan natin, na nalagpasan natin, ay nakalimutan natin mga kapatid, magkakaroon tayo ng takot sa sunod na pagsubok na dumadating. Pero anong sabi ng ating pag-aaral?
pag inalala natin, no, sa panahon na tayo ay dumaan sa matinding pagsubok, niligtas tayo ng Diyos. Pag dumating ulit ang panibagong pagsubok, meron tayong pag-asa. Di ba? May pag-asa na tayo na kung niligtas ako ng Diyos noon, ililigtas ako ng Diyos ngayon. Kasi tunay, tapat, mabuti ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid, no? Kailangan nating pagbulay-bulayan lagi ang mga nakaraang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito yung daan para tayo ay manatiling matatag sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Kanya. Panawagan sa kwento ng Pasko, mga kapatid, ang mga anak ni Israel ay humayo at gayon ang ginawa. Sinunod talaga nila. Kung ano ang iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayon din ang ginawa nila. Aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking alalahanin ang mga kahangahangang gawa mo noong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat ng iyong mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Mga kapatid, gawin natin to. Ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa mga lumipas at mga nagdaang panahon at karanasan natin, lalo na sa mga pagsubok na dumadating. Kagaya na po ng sinabi ni Haring David, mga kapatid, ito'y nais niyang i-emphasize dito yung karanasan ng mga sinaunang mga Israelita. No, kasi hindi naman ito nawawala sa isip nila eh. Lagi itong tinuturo ng kanilang mga matatanda, ng mga ninuno nila para hindi mawala sa kanila itong mga nangyayaring mga kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Deuteronomy 7 verse 9, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos at tapat na Diyos at nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 lahi. Ito po ang napakagandang assurance, mga minamahal mga kapatid, na kung papaano ang Diyos ng mga lumang Israel nagligtas sa kanila dahil sa Kanyang katapatan, sa Kanyang pangako sa kanila, ay ganun din ang Diyos nating sinasamba sa ating pong kapanahunan. At hanggang sa 1,000 lahi, ibig sabihin mga kapatid, throughout eternity, God will never change sa kung gaano siya ka-faithful sa kanyang mga pangako sa atin. So sa tanong mga kapatid, no, sa ating pong pagpapahalaga, gaano kalimit mong inaalala ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay? So madalas ba natin mga kapatid iniisip yung kabutihan ng Diyos, o pag dumadating sa atin ang pagsubok ay yun lang yung iniisip natin? Alam nyo, minsan bago natin maisip at maalala ang kabutihan ng Diyos sa nagdaang panahon, minsan gumagawa na tayo ng ng mga strategy natin pag may pagsubok. Anong gagawin ko kaya dito? Ito kaya, maganda kaya to? Pupuntahan ko kaya ang kapitbahay ko? Minsan mga kapatid, kung ganun ang lagi natin ginagawa, na siyang typical na ginagawa ng isang tao, ay talagang napupunta tayo doon sa tinatawag na minsan ay kawalan ng pag-asa. Pero ang Panginoon napakabuti. Kasi pag dumating tayo sa punto na kawalan ng pag-asa, may kaisipan na inuudyok sa atin ng banal na Espiritu na may Diyos ka pa. Kaya nakakabalik tayo dun sa pag-asa, mga kapatid. Pero ang payo sa atin, ang ating leksyon, no? Malimit nating isipin at alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, anong dakilang himala o tulong ang naranasan mo sa Panginoon na nagpalakas ng iyong pananampalataya? Isipin natin mga kapatid, ano ba ang mga himala? Yung mga kababalaghan, yung mga hindi natin inaasahan, yung mga masasabi nating miracle na out of our control, na makita natin na makapangyarihan ang gumawa nito. May nasa likod na makapangyarihan na gumawa nito na nangyari sa ating buhay na nagpalakas sa atin. So marahil may mga karanasan kayo mga kapatid ko. Marahil may mga experiences kayo na pambihira ng mga experiences. Ayan po inyong pagbulay-bulayan at makikita ninyo na ang Diyos ang nasa likod ng mga bagay na yan. So that's all po sa ating pong ikalawang puntos, pag-asa at pagliligtas na sa panahon ng Pasko. Ayan, maraming salamat pa Sir Eniel sa inyo pong detalyado din na pag-share ng ating pong point number 2. Naalala ko lang yung naisip ko lang nung ginagawa ko kasi itong outline. Di ba, pinapakain na sila nung pagkakain sila nung laman na inihaw, specific inihaw hindi pwedeng pakuluan, hindi pwedeng inihaw lang. And then, nakasuot sila, as in,
ano yun, simula ulo hanggang paa, naka-ready sila, hawak pa yung tungkod. Para ang dating sa akin nun, kumain kayo niyan, tapos mabilis kayong kumain. Kasi nandun yung faith na after ng gagawin ng Panginoon, after ng Pasko na ito, lalabas na talaga sila sa Egypt. Kumbaga naka-ready na ba? Imagine mo kung kumain sila doon nakapagtulog. Hindi matutuwa ang Panginoon doon kasi hindi sila ready. Kumbaga, they claim it by faith na after ng huling salot na ito, lalaya na kami. Po. So, yun din yung sa tingin ko inaano sa atin ng Panginoon dito ngayon na kapag may hiningi tayo sa Panginoon at may binigay siyang instruction sa atin na yung hindi lang tayo basta susunod, kundi ready yung sarili natin na sumunod. Naka-ready tayo. Kasi minsan humihingi tayo sa Panginoon ng tulong, pero tayo mismo sa sarili natin, we are not prepared to do it. Kung ano man yung responsibility or accountability na kakibat ng hinihingi natin. So that's why we need to, kagaya sa Israel, kailangan natin maging ready na tumugon kagad. So, Pastor Ish, meron ba kayong insight regarding po dito? Oo, yun ay tama dahil parang nagbibigay ng concept ng urgency at limited na time para sa pagtugon. Kasi gusto ng Panginoon na talagang makita maramdaman ng bayan ng Israel na kinakailangan lang magmadaling isagawa iyon. Kasi magiging mabilis yung paghatol ng Panginoon sa bayan ng Ehipto. Pag hindi nila isagawa yon, pag sila ay pakupad-kupad, baka sila ay madatnan ng visiting angel at sila ay tawag dito, sila ay maparusahan din mangyari sa kanila yung salot. So, isang puntos doon na nakita ko, Pastor, yun nga sa pagliligtas ng Panginoon. Lahat ng sumunod, hindi na kinakailangan ng angel na siya sa atin. Sino yung nasa loob? Yun ba yung makasalanan? Yun ba ay may mga ginawang mga pagkakamali? Basta nakita niya yung post na merong blood, di ba? May marka ng dugo ng kordero, di ba? Hindi na niya kinakailangan saliksikin kung sino yun. Basta ang kinakailangan ay makita niya yung markang iyon ng dugo ng Panginoon at lalagpas na siya. Lalagpas lang siya. Di ba? So, yun ay righteousness by faith eh. Yun ang mensahe ng righteousness by faith. Pag ikaw sa pagmamagitan ng pananampalataya ay talagang ikaw ay nagtiwala sa sinabi ng Panginoon, sinunod mo yung kanyang tagubilin, lalagpasan ka ng judgment. Ano po? So, na-reflect ko siya sa dulo ng panahon, lalo tigit yung pangangaral ng Three Angels Message. Nung tinanong si Ellen White, ang sabi niya ay kasi yung alam natin yung Three Angels Message is patungkol sa Babylon, ganyan, do not receive its mark and do not worship the beast. Tapos yung First Angel's Message, ay may nagtanong sa kanya kung yun ba ay righteousness by faith ang mensahe. Sabi niya, it is indeed righteousness by faith in its verity. Sabi niya, bakit? Kasi pag dumating yung panahon, yung loud cry, Pastor, kung sino ang sumampalataya doon, regardless of their past, pasok sa kaligtasan ng Panginoon dahil sila siselyuhan, dahil sila ay mamarkahan ng Panginoon. At kapag sila ay magtanggap ng marka, hindi na Pastor Arniel isisiya sa atin na itong taong ito, ang dami itong ginawang mga pagkakamali, hindi ito karapat dapat. Basta sila ay may marka, basta sila ay selyado ng Panginoon, sila ay lalagpasan na lamang. At nakakatuwa dahil ganun ang ating Panginoon. Kaya mali yung mga konsepto na ang Panginoon ay laging ang hinahanap lamang ay mali. Tapos siya ay namimili kung sino lamang maliligtas. Hindi ganoon, walang favoritism ang Panginoon. Ang pamanhik ng Panginoon ay lahat magsisi, lahat sumunod sa Kanya, ligtas dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaganda. So, yung tanong naman dito, sabi dito, gaano kalimit na inaalala ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ako ay, lalo na nung ako yung, bago kami ikasal ni Mrs., medyo Pastor yung aking panahon na aking mag-isa eh. Wala ko talagang magawa na nag-iisip sa pala ng Panginoon. Kasi pag hindi mo inalala yung pagliligtas ng Panginoon, yung deliverance ng Panginoon, lalo higit dun sa mga panahon na ikaw ay kipit, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Sa totoo lang. Kaya itong Passover, ang implication ng Panginoon dito, hindi lang doon sa presenteng kanilang kalagayan.
ito sa paglipas ng panahon, ng kalimaranasan ito, they have to always look back to it. Kaya ang sabi ng Panginoon, forever ninyong isasagawa iyan bilang pag-alaala ng pagliligtas ko sa inyo. At the same time, hindi lang pagtingin sa past, to look also forward doon sa talagang magiging tunay na kaganapan sa panahon na si Yesu Kristo ay ibabako sa krus, di ba? Ay palagay ko, pastors, nalimutan yun ng Israel. Yung implication na yun. That's why when Jesus came as the Passover Lamb, ay hindi nila nagawa na mas i-celebrate yung tunay na reality. Yeah. They lose sight of Jesus. They lose sight of the message of the Passover. And they failed to recognize that when Jesus came, they failed to recognize Him. Sinabi na nga ni John, ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero they were so blind. And unfortunately, ay yun. And good news naman para sa atin na ibinahagi ng Panginoon sa atin ang gawain ng pagliligtas. Ayan. So, yun ang mababahagi ko doon, Pastor. Ayan, thank you po, Pastor Ismael, sa inyo po na-share. Si Pastor Ernel, alam ko, marami rin niyang karanasan na yung sa dakilang karanasan na himala. Pwede mo bang i-share, Pastor, bago tayo pumunta sa point number 3? Siguro yung isang dakilang himala yung nagkaroon ako ng mabait na asawa. Amen. Alam ng Diyos yung past ko, hindi ako mabait. Siya lang yung bumago sa akin. At hindi ko deserve na bigyan ng napakabait na asawa. Pero napakabuti ng Diyos, no? Tama yung nagustuhan ko yung point ni Pastor Ferry na pagtingin ng visiting angel, nakita niyo yung dugo doon sa doorpost. Hindi niya natin tinignan sino ba kayo dyan nung nandyan sa loob. Wala na hindi na ganun eh. Kasi minsan may mga kapatid o may mga kakilala tayo na ganun yung pananaw eh. Na hindi pwede basta lang sunod-sunod ng ganun. Tingnan muna natin, sisasatin natin. Daig pa yung visiting angel no? Mga kapatid, dito kasi pinapahayag ang awa at ang hustisya ng Diyos. Balanse yan. So hindi talaga natin pwedeng alisin. Isa pang gusto kong i-share mga kapatid, mga kasama kong pastor. Doon sa sinabi ni Pastor Josh kanina na pinagbulay-bulayan niya na bago kumain, ang specific na atas ng Diyos, naka-ready sila. Mula sa ulo hanggang paa, hanggang may tungkod pa silang hawak. Sa akin kasi, yun yung yun yung itsura, o masabi natin, yun yung postura ng taong umaasa. Hopeful ka eh. Hopeful ka na lalabas kayo after this tapos hindi ka nagbihis. Hopeful ka na pagkatapos nito ay mangyayari na tapos ang iyong tungkod kung saan-saan pa. Tayo mga kapatid ko mga Seventh-day Adventist. At sa lahat ng kumikilala sa Diyos, umaasa tayo na siya darating. Umaasa tayo na siya darating. Kailan tayo maghahanda? Pag nakita na natin na nandyan na yung ulap na palapit na tanda ng anak ng tao na sinasabi ng ating propetisa. Saka pa lang tayo, hihintayin pa natin yung sandalo bago tayo magbalik. Alam niyo yun, mga kapatid, ito na yun eh. So kung tayo hopeful na darating ng Panginoon, talaga ihanda natin ang ating kabuuang pagkatao. Nasasalubong tayo sa ating Panginoon. So thank you so much. Yan lang po, Pastor Josh, ang aking reflection. Amen. Thank you po mga pastor sa inyo po reflections. Let's proceed po sa point number 3. Pagsasagawa ng Diyos ng kanyang hatol. Pastor Ish? Ayan, dumako po tayo sa point number 3. Paano naman ine-execute ng Panginoon ang kanyang judgment? Ayan, mga kapatid ko. So, sabi po dito ng Exodus chapter 12, 29 to 31. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Mula sa panganay ng paraon na nakaupo sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. Ang paraon ay bumangon ng gabi, pati ang lahat ng kanyang mga lingkod, at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na panaghoy sa Ehipto sapagkat walang bahay na walang namatay. Sabi dito, kanyang ipinatawag sina Moises at Aaron ng gabi at sinabi, maghanda kayo, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at ang mga anak ni Israel,
umalis na kayo at sambahin ninyo ang Panginoon gaya ng inyong sinabi. Nakita niyo po mga kapatid, yung implikasyon kung bakit kinakailangan nila pastor na bihis, ready. Dahil pagkatapos napatayin ang mga firstborn ng Egypt, agad-agad pinatawag sila ni Paraon. Ito ay dulot ng galit niya kaya dapat itong bayan ng Israel talaga sasamantalahin nila yung panahon na yon. Alam naman natin later on ang nangyari, nagbago ang isip nito, di ba? Nung paglabas nila, may nagbago ang isip nito ni Paraon, di ba? So, hating gabi, sabi dito ay maghanda kayo, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo ang mga anak at ang mga anak ni Israel, umalis na kayo at sambahin ninyo ang Panginoon gaya ng inyong sinabi. Mga kapatid, ito, ang isang na-realize ko dito, Pastor, pag sinabi ng Panginoong Diyos, dapat i-take natin hindi siya nagbibiro ng mga sinasabi niya na parang we will just take it lightly, di ba? Kasi bakit ko nasabi yung ganong bagay? Dahil po, yung merong mga ako nakakausap na pinahayag ng Panginoon yung mga pangyayari sa huling kapanahunan, di ka po? Ay meron ako naririnig na halimbawa sabi ng iba na siguro hindi naman papahintulutan ng Panginoon yan na nakakatakot yung mga pangyayari yan. Palagay ko hindi naman siguro sa awa ng Diyos hindi niya papangyarihin yung mga binabanggit ba? Yung patungkol sa prophecy sa hinaharap. Ang totoo po mga kapatid ay kapag sinabi ng Panginoon na tayo'y maghanda, na tayo ay may mararanasang mga negatibo pero ang kanyang providence at ang kanyang presence ay laging kasama, ay dapat po tayo maniwala. Hindi natin kinakailangan itong baliwalain. Ano po? Ayan. So nakita po natin ang pag-execute ng Panginoon ang kanyang judgment. Dalhin ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka gaya ng inyong sinabi at kayo'y umalis na at idalangin ninyo na ako ay pagpalain. Pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang taong bayan at madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay mamamatay. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingi nila, kaya't kanilang sinamsam ang mga Ehipsyo. Nakita niyo po yung kaisipan ng mga taga-Egypt, dati pinapahirapan sila, talagang ginigipit sila. Dahil sa mighty hand of God, nung nangyari yung last plague, lahat na ibinigay, lahat ng kung ano daw, sabi po dito, lahat ibinigay sa bayang Israel. Anuman ang hingin nila, mapalayas lamang sila, mapaalis lamang sila doon dahil ang tingin na ng mga Ehipsyo sa kanila ay talagang tunay ngang salot para sa kanila. Nakita niyo po mga kapatid. Pero yun ang lahat ay kagagawa ng Panginoon. Sa paningin ng mga Israelita, ang Panginoon ay gumawa ng himala, biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo sa pamamagitan ng agarang pagpapaalis sa kanila. Mga kapatid, sabi dito sa pag-aaral natin, ang prinsipyong itinuturo nito sa atin ay ito. Ang Diyos ay makatarungan. Nasa kaniya ang huling pagpapasya kung ano ang gagawin niya sa kawalang katarungan. Ang Panginoon ang nagpapasya at siya din ang umahatol kung ano talaga yung magiging patutunguhan. Ang hatol ng Diyos ay nakabatay sa kanyang pamantayan at tumutugon sa ating mga desisyon sa nakaraan. Yes, tama po yan mga kapatid. Ang hatol ng Diyos ay nagbubunga ng dalawang bagay, pagpapala o sumpa. Depende sa ating tugon sa Panginoon. Ayan, para mabalanse ang ating ideya, ang hatol ng Panginoon ay hindi lagi, kasi pag inisip natin hatol, parang negatibo. Pero ang hatol ng Panginoon ay hindi laging negatibo. Ang hatol niya is for our good and para sa ating sa damnation. Ang ibig ko sabihin ay pag sinabi ng Panginoon na ang hatol niya ay eternal life, para sa ating kabutihan, yun ay bahagi pa rin ng kanyang paghatol. Ang hatol natin patungo sa kamatayan, yun ay laging patas. Sapagkat ang Panginoon, kung ano yung kanyang punishment, sabi dito ay when God punishes, sabi dito, His punishment fits its crime. So, ang mga taong sumusunod ng eksakto sa sinasabi ng Diyos ay itinataas niya sa paningin at kaisipan ng mga tao sa paligid nila. Yes, ito po ay prinsipyo all throughout the Bible. Ang mga lingkod ng Panginoong Diyos na kung saan ay mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, lagi mapagpahinuhod,
naglilingkod ng tapat ayon sa sinabi ng Panginoon, ay siya ang bahalang magtaas, siya ang bahalang magbigay ng pagpapala. Ayan. So, sabi po dito sa panawagan sa atin patungkol sa hatol ng Diyos, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ayan, so nakita po ninyo, pinagmalupitan ng Israel, iginanti sila ng Panginoon. So hindi nila kinakailangan mag-aklas, hindi nila kinakailangan i-overthrow si Paraon. In fact, dahil sa hindi naman talaga sila taga roon, ang kinakailangan nila ay maranasan yung deliverance ng Panginoon ayon sa kanyang sinabi. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pari, at yayamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Nakita po ninyo, ito yung fair justice ng ating Panginoon. Marami siyang binabanggit actually pastors na equal na mga kahatulan. Katulad sinabi niya, ikahiya mo ako, ikakahiya kita sa harapan ng Ama. So nakita po ninyo yun, mga kapatid ko, sa buhay na ito, pagdating sa katarungan ng Panginoon, hindi unfair ang Panginoon. In fact, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay lahat ito ayon sa patas na control ng ating Panginoong Diyos. Seemingly sa ating mga paningin, lalo na kapag tayo nasa panig ng Diyos, kadalasan maaari tayo mag-isip na tayo ay parang naaapi. But ang lahat ng iyon ay atin pong marirealize kapag dumating na yung pagpapala ng Panginoong Diyos, na sabi katulad ng winika ni Pablo na lahat ng suffering natin sa libutan ito, including the persecutions, di ba, ay hindi may kumpara sa weight of glory na inihanda ng Panginoon para sa kanyang bayan. And maraming salamat, Pastor Ish, sa iyo pong pagdidiscuss ng point number 3. Nakita po natin kung paano po ang Panginoon po natin ay nag-execute ng kanyang judgment. At bilang mga bayan ng Panginoon, we have to yung sinabi ni Pastor Ish na kailangan hindi rin makita ang hatol ng Diyos as always negative. Kasi nagiging negative lang naman siya kapag yung response natin sa ginagawa niya sa atin, di negative din. Pero pag okay yung ating paglakad sa kanya, yung relationship, yung judgment, dating sa atin is something positive. So meron pong tanong dito bilang pagtitimbang, at pwede po tayo mag-share dito, mga pastors. Ang unang tanong po, bago mo makilala ang Diyos, ano ang yung personal na pananaw sa kanyang paghatol? At pangalawang tanong ay, paano nagiging inspirasyon para sa iyo ang hatol ng Diyos? So, tingnan natin ang sagot ni Pastor Ernyen, and then si Pastor Ish, and then magbibigay din ako ng aking insight natin. Sa akin po, bago mo makilala ang Diyos, ano ang iyong personal na pananaw sa kanyang paghatol? Ako po kasi ay 10 years old na nabautismuhan. Since then, mga kapatid, ay talagang pinapaunawaan na ng aking mga magulang tungkol sa Biblia, tungkol sa karakter ng Diyos. Ang pananaw ko mula noon hanggang ngayon, parang hindi naman nagbago, nag-improve lang. No? Na nung makilala ko ang Diyos, ang pananaw ko talaga sa kanyang paghatol ay talagang just. No? Just yung paghatol ng Diyos. Kung ano yung, sa lahat ng judgment, yung judgment ng Diyos ang pinakatamang judgment. Kaya nga minsan pupasok sa isip ko at ang pananaw ko hanggang ngayon na talagang tayong mga tao, hindi tayo basta-basta naghahatol at dapat humatol. Kasi tiyak na hindi perfect yung hatol natin eh. At sinasabi naman ng Biblia na hahatolan tayo, sang-ayon sa atin din paghatol, we will be judged kung paano tayo nagja-judge. Kaya ayaw ko talaga yung maghahatol ako ng mga ganyang bagay, lalo na pag hindi ko tiyak. Siguro sa mga masimpleng bagay na madaling hatulan at nakikita ko talaga na kumbaga magagaan lang naman, madaling maghatol. Pero kasi kung sasabihin mong hahatol kasi ng bagay na medyo may kinalaman sa kaligtasan, Diyos lang talaga ang nakakagawa nun. Sa akin ang paghatol ng Diyos, tapat, tunay, unquestionable. Yun yung pananaw ko sa paghatol ng Diyos. At paano naging inspirasyon para sa iyo ang hatol ng Diyos? Sa akin po ay talagang yun nga, kagaya ng sinabi ko sa unang tanong, no? Na ang paghatol ng Diyos ay nandun talaga yung kasiguruhan sa kanyang paghatol.
just talaga. Wala kang walang question na tatayo dahil dun sa kahatulan ng Diyos. Kaya sa akin, doon natin iasa lagi ang judgment sa Diyos. Kaya kung tayo hinahanapan ng panig natin to judge something na nasa harapan natin, kaya ginagawa natin yung mataimtim na panalangin na ang paghatol natin, yun nawa ang magiging kahatulan ng Diyos, na hindi natin basta ilalagay sa sarili natin yung pagtingin at paghatol sa isang bagay. So, yun po, Pastor, ang aking mai-share. Thank you, Pastor Erniel, sa inyo po na-share na po. Nakita natin yung panahon ni Pastor Erniel na mapaalala ni Pastor Erniel kasi pagkabata pa lang naturuan na siya about judgment. Ano po, sana all. Kasi ako, hindi naman ako dumating sa ganun po. So, pakinggan natin ang side ni Pastor Scott. Ayan, so, yan, regarding dito sa paghatol ng ating Panginoon, hindi gaano clear yung aking understanding regarding dito sa judgment ng Panginoon until nabasa ko yung article ng why bad things happen to good people. Ayan. Yung kasi madali tayo magtanong na lagi natin ina-attribute sa Panginoon yung mga injustices natin nararanasan at the same time yung mga paghihirap natin sa Kanya. Kasi lalo na kinokontrast natin kadalasan sa kanyang pag-ugali na sasabihin natin, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ko ito nararanasan, di ba? Yun ang kadalasang kaisipan ng tao. Pero nung aking nabasa iyon, nalipat yung aking kaisipan na it's all because of sin. Hindi lahat ng mga pangyayari sa ating buhay ay galing sa Panginoon. Karamihan dito ay sa mali nating pagpili. Yung iba diyan ay pinahintulot lamang ng Panginoon dahil sa ating mga maling pagdedesisyon. So, pagdating sa hatol ng Panginoong Diyos, at kapag ating naunawaan yung judgment ng Panginoon, ay magiging katulad tayo ni Haring David. Ang gusto niya ay lagi siyang hatulan ng Panginoon. Lagi niya sinasabi, judge me, O God. Kasi ang kanyang konsepto ay ganito. Tao ang mag-judge sa kanya, he will surely receive an unfair judgment. Yeah. Pero kapag ang Diyos ang humatol sa kanya, alam niyang kapag siya ay nasumpungang mali, God has mercy para sa kanya. At the same time, ang judgment ng Panginoon ay maghahatid sa kanya sa pagtutuwid. Ang judgment kasi ng tao is just to push you down, di ba? Push you down, maliitin ka, di ba? Tapos ipamukha sa iyo na parang napakamakasalanan mo, na hopeless ka sa grace ng Panginoon. Pero kapag ang Diyos ay nag-judge, ay napakaganda. Dahil itutuwid ka niya, ituturo ka sa tamang daan. At the same time, ipaparealize sa iyo na there is hope. Ano po mga kapatid ko? Yan ay sa ating kapanahunan ngayon. Pero kapag yung judgment na executive, ayun ang hindi natin hindi tayo makakaligtas doon. Kasi pag sinabi natin yung executive na judgment ng Panginoon sa atin, huwag na natin intayin yun bago ba tayo magbago mga kapatid. Dahil final po yun. At yun yung tinatawag na final retribution sa lahat ng ating ginawa. But it is still yet fair para sa lahat. In fact, bago execute ng Panginoon ang kanyang final judgment, all knees will bow, sabi ng Biblia, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So tayo mga kapatid ko, kung tayo nalapit sa Panginoon, huwag tayong matakot sa kanyang paghatol habang may panahon pa. Hayaan nating hatulan ang ating puso. At lagi natin isabihin sa Panginoon, Panginoon, ipakita mo sa akin yung mga pagkakamali ko na hindi ko nakikita sa aking sarili. Kasi baka ikasakdal ko iyon sa harapan ng ihukuman. Mas maganda ipakita nyo na po sa akin ngayon, ituwid mo po ako, hatulan mo po ako. Kaya lagi sinasabi ni Haring David, search me, O God, di ba? Lagi mong saliksikin ang aking puso at hatulan mo ako. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Gayon din nawa ang ating maging kaisipan. Amen. Thank you po, Pastor Asian po. Sa akin naman, personally, nung hindi pa ganun ka-clear yung understanding ko sa Panginoon, takot ako. Pag narinig ko ang salitang judgment, takot talaga ako. Takot in the sense na hindi ako mariligtas, na kasi alam ko yung buhay ko noon, makulit din ako . So, every mistakes, every sin na nagagawa mo, parang feeling mo ay wala ka ng pag-asa. Kasi nga, iba yung perspective sa judgment. Pero nung nag-aaral na nga tayo sa College of Theology, so ganyan, naintindihan natin yung judgment as something na hindi talaga siya para i-condemn tayo, kundi hanapan tayo ng paraan ng Diyos to be saved.
para tulungan tayo na ma-secure yung salvation para sa atin. Then sabi ko, naging inspiration ko siya na as long as buhay ako, as long as nagaganap yung judgment ngayon, wala akong dapat ikatakot. Ang kailangan ko lang gawin is lagi akong, kung nagkasala ako, nagkamali ako, be genuinely in humility, lumapit ako sa Panginoon at humingi ng tulong sa Kanya na ma-renew yung aking buhay sa Kanya. So, since then, yung pananaw ko sa judgment ay yung sinasabi ni Paul na if God is for us, who can be against us? When it comes to judgment, nag-aakusa lang naman talaga sa atin ng demonyo. Kahit kailan ng Panginoon tayo sinusumbatan. So, ang ginagawa ng Panginoon is, as the process of judgment is going on, tinutulungan tayo na makilala siya ng lubos, kumapit sa Kanya by faith, at yung mga pangako niya ay manghawakan sa buhay po natin. Ano po? So, yan po yung, thank you po sa mga sagot, Pastors. And hopefully, kayo din po ay merong mga insights, mga minamahal na mga kapatid. I-share nyo lang po sa comment section para marami rin po may inspire. So, let's proceed to point number 4, pagpapasa ng sulo ng pananampalataya. So, ito pong part na ito ay, parang, ano bang tawag doon? Yung i-execute na natin sa buhay po natin, yung mga learnings po natin. So, tingnan po natin ang may share ni Pastor Edwin. Pastor? Okay, salamat po, Pastor Josh. So, pagpasa ng sulo ng pananampalataya. So, base po doon sa ating pong discussion, mga kapatid, pinag-aralan po natin all throughout. Makita natin doon na ito po talaga yung naglilid sa atin patungo sa presente nating pamumuhay. So, paraan ng Diyos para sa Israel. Exodus chapter 12 verse 24 to 26 ang talata. Inyong iingatan ang bagay na ito bilang tuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay ko sa inyo o sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig sabihin ng pagdiriwang na ito? Kasi eventually mga kapatid, darating sa punto na magtatanong yung mga anak nila, bakit lagi tayong nagsi-celebrate ng Pasko? Di ba? Sa atin nga dito sa Pilipinas, di ba? May Pasko din tayo, di ba? Pag December 25, makikita rin mga kapitbahay natin, buong sanlibutan, may Pasko din. Pag tinanong mo yan, bakit kayo may Pasko? Birthday ni Jesus. No? Ganyan ang sagot. Kasi yun yung pinaunawa sa kanila ng kanilang mga magulang. Pero dito mga kapatid, ito talaga ang Pasko na tinutukoy mga kapatid. Hindi ito birthday pala ni Jesus, no? Kundi ito yung kamatayan ni Jesus na nagliligtas sa ating mga kasalanan. So, at kapag nagtanong sa iyo ang iyong anak sa panahon na darating, ano ito? Iyong sabihin sa kanya, sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Nang magmatigas ang paraon na hindi kami payagang umalis, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng mga hayop. Kaya't aking inihahandog sa Panginoon ang lahat ng mga lalaki na nagbubukas ng bahay bata, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. Ito magiging tanda sa inyo sa iyong kamay at bilang alaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. Gusto ng Diyos mga kapatid na ang kaligtasan na naranasan ng kanyang bayan ay maipakilala sa lahat ng henerasyon na darating na hindi napuputol. At gusto ng Diyos na ma-emphasize na kung wala ang Diyos, kung wala siya, ay hindi nagkaroon ng kaligtasan laban sa pagkakaalipin ng kanyang bayan. So, ito yung dapat natin maipaunawa mga kapatid. Tayo ay araw-araw na shape yung ating faith. Yung ating pananampalataya na shape araw-araw, nahuhubog. So, habang nahuhubog ating pananampalataya, paano natin ito ipapasa din sa darating ng mga henerasyon? Bubuo tayo ng pamilya, magkakaroon tayo ng mga bagong henerasyon na darating. Paano natin maipapasa itong pananampalataya kung sa kalagitnaan o sa huling bahagi ng ating pananampalataya, bigla nating patayin yung sulo? Alam niyo mga kapatid, naniniwala naman ako sa kasabihan ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero dapat dinugsungan no? Na ang mga matatanda ang pag-asa ng kabataan. Kasi kung wala silang susundang pananampalataya galing sa mga nakakatanda, anong pananampalataya ang kanilang maibabahagi sa panahon na sila na ang tatayo at mabubuhay
at mag-iimpluwensya sa sanlibutan ito. Next po, titingnan po natin yung huling bahagi na itong punto. Deuteronomy 6 verse 6 to 9. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Mga kapatid, ito ay lagi at paulit-ulit na paalala sa atin ng banal na kasulatan na itong lahat ng mga ginawang kabutihan ng Diyos, ang itinuro ng Diyos, ipinakita ng Diyos, ipinaranas ng Diyos mula sa kanyang mga anak doon sa Israel. Hanggang sila'y nakatawid, nanggaling sa Ehipto, nakatawid sa lupang pangako. Hanggang sa kasalukuyan nating pananampalataya, mga kapatid. Itong lahat ay ating pong ituturo ng buong sikap sa ating pong mga anak. Huwag nating kaligtaan. Huwag nating tawag ito, ipaubaya yung shaping ng pananampalataya ng ating mga anak doon sa multimedia, doon sa teacher nila. Minsan kasi, ito seryosong mga kapatid, paalala. Yung worship, morning and evening worship, crucial po yan sa isang sambahayan. Crucial part po yan ng ating buhay na pag kinaligtaan po natin, kailan pa at papaano pa natin ma-shape yung pananampalataya na meron ng ating mga anak habang sila'y nalaki. Kasi pag hinayaan natin, winala natin ang morning at evening worship, hindi natin sila na isama sa pagsamba, so paano na ma-shape ang kanilang pananampalataya? Huwag nating pabayaan na lang, mga kapatid, kasi kailangan natin ipasa. Kailangan natin ipasa itong sulok. So, sabi pa dito, iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. So lahat, kahit saan, mga kapatid, kahit anong sitwasyon, anong circumstances, saan kayo naroroon, wag na wag mong kaliligtaan na lahat ng ginagawa mo mai-reflect at ma-integrate yung pananampalataya na galing sa Panginoon na iyong tinanggap. So, wag natin kaligtaan ang bahaging ito, mga kapatid, na ipasa sa ating pong, una sa lahat, sa ating mga anak. Pangalawa, sa mga taong na kakapaligid sa atin at maaari nating ma-impluwensyahan. Maging sa ating social media, no? Ang social media natin, mga Facebook natin, mga accounts natin, social media accounts. So lahat 'yan, mga kapatid, nagpapakita tayo diyan ng halimbawa ng na isasalamin natin kung paano meron tayo. Kaya buong sikap, mga kapatid, nagagampanan natin ang bagay na ito. Punta tayo sa prinsipyong itinuturo. Una, ang pagbabahagi ng mga kwento ng Diyos sa mga anak ay isang mahalagang paraan upang maipasa ang pananampalataya sa susunod na mga henerasyon. Nakaranas ba kayo ng mag-story time bago matulog? Kami kahit na lang kami dati, mahirap lang kami. Kumbaga, wala kaming kakayanan bumili ng mga Bible story. Maganda ngayon, may mga ganyan na tayong mga kinakwentuhan lang kami ng aming mga magulang sa higaan, after ng worship. So malaking bagay po. Minsan Biyernes, naging tradisyon din namin. Biyernes ng hapon, pupunta kami sa tabing dagat. Aantayin namin lumubog yung araw. Habang hinihintay namin 'yon, nagkakaroon kami ng parang kwentuhan. Talagang nire-relate sa amin ng aming mga magulang. At ganoon din pag sunset ng Sabado, after ng church service, after ng AY at visitation, pupunta na naman kami sa tabing dagat. Nagsi-sundown kami na family. Yun ang naalala ko sa childhood ko. At talagang naipasa sa amin ng aming mga magulang. So sa anim kami magkakapatid, no? Sa anim kaming magkakapatid. Talagang napakabuti ng Diyos sa aking mga magulang. Talagang buong sikap nila kaming ginabayan, pinasa sa amin ng kanilang pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, ay sa awa ng Diyos, habag ng Diyos, naglilingkod ang buong sambahayan namin. Nagpapatuloy. Pangalawa, ang pagsasalaysay ng kwento ng Pasko ay nagbibigay sa mga anak ng pagkakakilanlan bilang bahagi ng bayan ng Diyos at nag-uugnay sa kanila sa kanilang mga ninuno. So, ito ho'y naging identity na nila, mga kapatid. Na kapag hindi ito ginawa o isinagawa, naputol ng saglit, naging malaking problema. At sa tingin ko po, may mga instances na naputol ito. Kasi kung hindi ito naputol, tama yung sinabi ni Pastor Josh kanina,
at ni Pastor Ish, nung dumating ang Mesiyas, nung dumating ang Panginoong Jesus, dumating yung sineselebrate nila, bakit sila blind? No? May mga panahon din no, na nawala ito sa cycle, kaya naging malaki ang problema. So, ganun din sa atin. Kung naalala niyo yung lesson natin noon na precursor, no? Itong mangyayari sa atin pag hindi natin ginawa ito, mga kapatid, sa ating pong generation sa ngayon. Pangatlo, ang pagsasalaysay ng kwento ng Diyos ay hindi lamang para sa mga anak, kundi nagsilbi rin itong pagpapatibay ng pananampalataya ng mga magulang. So may nurturing process din po pala dito sa part na to, mga kapatid. No? Hindi lamang nila tinuturo doon sa kanilang mga anak, hindi lamang nila pinapasa ang pananampalataya, sila mismo nare-reaffirm. No? Nagkakaroon sila ng recommitment sa bagay na yon dahil sa naisasariwa sa kanila, nananariwa sa kanila ang naging kabutihan ng Diyos sa kanilang naging karanasan. At ang panghuli, ang pag-alaala sa mga pagpapala ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang pagsubok sa buhay. Tama ho ito, mga kapatid. So, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, ibalik lang natin yung karanasan natin, paano tayo iniligtas ng Panginoon sa mga nakaraan natin pong kahirapan na naranasan sa ating pong buhay. So, that's all, mga kapatid. No? Punta tayo sa reflection questions kung mayroon pa. Ayan. So, maraming salamat, Pastor Ish, Pastor Arnel, sa pag-discuss ng mga points at sa mga insights na inyo po na-share. So, narito po yung 4 P's ng ating pong lesson, and hopefully ito rin po makatulong sa inyo. Just click the link doon po sa caption para makuha niyo po yung outline kung gusto niyo pong gamitin. At sana ito po yung maging blessing din po sa inyong mga churches. Ano po? So in conclusion po, sa ating pag-uusap ay bago po magbigay ng mga final verdict, final words ng ating po mga pastors na natin po ay ito po conclusion natin pag-uusap. Ang ikasampung salot po, ang pagkamatay ng mga panganay ay naglalagay sa mga Ehipsyo po sa isang punto ng desisyon. Kagaya ng sinabi ni Pastor Ish kanina, it's either sila mamamatay or mabubuhay. Ang dugo po ng kordero ay naging tanda po ng proteksyon, simbolo ng pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Na-share po ito ni Pastor Ernel kanina. At ang Pasko po ay sa makatuwid ay higit pa sa isang makasaysayang kaganapan. Ito ay isang karanasang pagliligtas na nagpapakita ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo. At yung, to be more specific, ay yung sakripisyo po ng ating Panginoong Jesus. So yung sakripisyo po ng kordero sa Pasko ay naging isang larawan ni Jesucristo at ang ating kordero ng Pasko. At ngayon po ay ang Pasko po ay sineselebrate po natin sa ating mga local churches. To be more specific, yun po yung ating communion service. Kung saan inaalala po natin yung sakripisyo at pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga nung statement ni Pastor Eniel kanina is nare-reaffirm muli sa atin kung ano yung ating pananampalataya tinanggap sa Panginoon. So, maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong panahon sa pagsama sa ating discussion. Bigyan na lang po natin ng konting panahon sina Pastor Ernel, Pastor Ish. Meron po ba kayong huling mga pananalita para po sa ating mga listeners? Unahin natin si Pastor Ernel and then si Pastor Ish. Ano po? Final pong thoughts, mga kapatid. No? Ang ating lesson ay nagpapahayag po ng kabutihan ng Diyos. Paano niya ililigtas at iniligtas ang kanyang bayan. Kung paano po siya nangako, kanya po itong isinasagawa, mga kapatid. Kaya manatili po tayong nakakapit sa ating pong Panginoon at hingin sa kanya ang kapangyarihan, ang katatagan, kalakasan na sundin lahat ng kanyang mga palatuntunan, lahat ng kanyang nais, lahat ng kanyang kalooban, mga kapatid, sapagkat siya lamang ang magliligtas sa atin at wala ng iba. Salamat po na marami. Thank you po. Pakinggan naman si Pastor Ish. Ayan. Ang pagkasabi ng Panginoon sa kanyang mga lingkod sa huling panahon ay sila'y magtatagumpay laban sa hayop sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Yun ang sabi po, mga kapatid. By the blood of the Lamb, they will overcome the beast, pati na rin ang dragon, ang kaaway ng ating Panginoong Diyos. So talagang napakamakapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan po nito, mga kapatid ko, ay hindi pa nagtatapos actually yung sinabi doon ni John. Sabi niya ay, they follow the Lamb wherever he goes. Para sa akin yung dalawang bagay.
na patungkol sa kordero. Nandyan yung dugo ng kordero na siyang nagbibigay kapangyarihan para tayo ay magtagumpay laban sa kaaway ng Diyos. Ano po? At nandyan din naman yung example ng kordero para ating sundan. At sa pamamagitan po nito ay matitiyak sa atin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang Pasko ay anino ng lahat ng mga ginawa ni Jesucristo sa atin, pati na rin ang gagawin pa niyang final deliverance sa atin, sa pagligtas niya sa atin mula sa kasalanan sa darating na panahon. Kaya mga kapatid ko, it's very important na mag-reflect tayo what happened in the past para dala-dala natin yung inspirasyon hanggang sa pagtatapos ng magiging kasaysayan ng bayan ng Diyos. Nananatiling ang Diyos ang ating tagapagligtas at tagapagpalaya ng ating buhay. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ish, Pastor Ernel, sa inyong time. Bago po natin hilingan si Pastor Ernel sa pag-pray ng closing prayer, ay mag-pray lang po ng isang himig na awitin and response po sa ating pag-aaral. After po ng song, ay tayo po ipanalala. Sa mundong ito ating tinatapakan, may halong lungkot at sayang nararanasan. Ngunit bakit sa saya ay nakakalimot na, at tanging sa lungkot naaalala ka. Patawad, O Jesus, sa pagtalikod ko, sa bawat kasalanan na nagbako sa'yo. Di naisip ang hirap nung ako'y tinubos, kapalit iyong dugo at luha sa krus. Sa bagong umaga aking haharapin, samahan mo ako saan man makarating. Hindi na muli mawawalay sa'yo, gabayan mo ako, Panginoon ko. Patawad, O Jesus, sa pagtalikod ko, sa bawat kasalanan na nagpako sa'yo. Di naisip ang hirap nung ako'y tinubos, kapalit iyong dugo at luha sa krus. Patawad, O Jesus, sa pagtalikod ko, sa bawat kasalanan na nagpako sa'yo. Di naisip ang hirap nung ako'y tinubos, kapalit iyong dugo at luha sa krus. Kapalit iyong dugo at luha sa krus. Tayo po ay manalangin. Aming banal
dakila at makapangyarihan, ngunit mapagmahal na Diyos. Panginoong Hesus ang naging mabuti, ang naging tapat sa kanyang pangako, ang naging maawain, ay ganun din ang aming pong pinaglilingkurang Diyos patuloy sa panahong ito. Kaya Panginoon, ipagpatawad niyo ang aming mga nagawang kasalanan at patuloy kaming gabayan tungo sa buhay na may kabanalan at katapatan. Sa lahat ng mga pagsubok namin pinagdadaanan, Panginoon, ay maranasan namin ang inyo pong pagkalinga sa bawat isa sa amin hanggang kaming lahat ay makatamo ng pagtatagumpay. At sa lahat ng pagsubok pang darating, Panginoon, maalala namin ang inyong kabutihan sa mga lumipas na panahon. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa na kayo po ay malapit nang dumating at igagawad ang inyong kahatulan. Tulungan kaming may handa ang mga sarili, may handa ang aming buong sambahayan, at ganoon din lahat ng mga tao namin pong maaabot at mapapaabotan ang inyong pong pabalita. Salamat po sa pagdinig sa iyong panalangin. Patuloy na pagpalain ang aming pong programa, Purpose Discussion, at ganoon din patuloy na pagpalain ang lahat ng mga nakikinig, naaabot ng programang ito. Salamat sa pagdinig sa iyong panalangin. Ang lahat ng ito ay aming pong sinasamo at hinihiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating discussion. Kita-kita po tayo next week sa lesson 6 ng ating Sabbath School lesson. Dito lamang po sa Purpose Discussions. So, sumayin niyo po ang pagkapalan ng Panginoon at maraming salamat.